What's up mga bro? Ito na naman tayo sa pinakabago, pinakamasarap na balitang pampakilig sa mga basketball fans. Aba, sa Media Day kahapon ng Los Angeles Lakers, oo, tama ang narinig nyo, Lakers mga kaibigan, ay natanong si DeAndre Ayton, "Bossing, bakit Lakers?" At ang sagot niya, diretso, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Kasi ang Lakers palaging nakikipaglaban para sa championship. Boom! Mic drop agad sa opening statement. Mga bro, para bang sugatang mandirigma si Ayton na bumalik sa digmaan, bit-bit ang kanyang espada at gusto niyang patunayan, hindi pa tapos ang laban ko. Grabe no, parang teleserye ng basketball, may hugot, may comeback arc, may laban. Dagdag pa ni Ayton, trabaho raw niya ang magbigay ng malupit na screen para kay Luka Doncic para makabuelo si Doncic sa kahit anong gustuhin niya. Syempre, kapag may Luka ka at may LeBron ka pa, sino ba naman ang hindi gaganahan magtrabaho, di ba? At dito pumasok ang banat. Historic playmakers to mga kaibigan, kaya naman mas ganado siya. At tama siya, kasi sa Lakers dalawa lang ang pwedeng mangyari. Sisikat ka ng sobra o sisikat ka ng sobra sa pangbabash ng fans. Oo mga bro, walang middle ground. Either love ka ng LA fans o ikaw ang magiging paborito nilang i-trade sa NBA 2K bago pa magpasko. Pero isipin nyo to, kapag maganda ang performance niya, endorsement deals left and right, tataas ang followers, magiging trending sa TikTok highlights, at syempre, magiging pangalan siyang bukang bibig ng basketball world. Pero kapag sablay, nako, good luck, hahabulin ka ng mga keyboard warriors, meme lords, at syempre, yung mga tito nating mahilig mag-Facebook Live habang nag-a-analyze ng NBA. Mga bro, ito na ang tinatawag nilang blessing and curse ng pagiging Laker. Pwedeng ito ang mag-jumpstart ng iyong career o ito rin ang magpalubog sa'yo. At si Ayton na last season ay nag-average pa rin ng 14 points at 10 rebounds, decent numbers naman Kaya lang, kapag number 1 pick ka sa draft class ni na Luka, Shai at Trey, ewan ko na lang, talagang mabibigyan ka na ng label na bust. Masakit, pero totoo. At hindi lang stats ang laban dito kasi may narrative pa. Sinasabi raw ng ibang front office na may attitude problem si Ayton kaya siya tinurn off ng Phoenix at Portland. Pero ngayon, nandito siya sa Lakers, dala ang bagong tsansa para burahin ang lahat na yan. Mga bro, markahan nyo na sa kalendaryo, October 4, 10 a.m. Philippine time. DeAndre Ayton, unang beses magsusuot ng Laker jersey laban sa dati niyang team na Phoenix Suns. Mga kaibigan, parang pelikula ito. Ang dating bida ng Suns, ngayon kontrabida? O baka namang redemption arc ng isang mandirigmang sugatan? Isa lang ang sigurado, pagdating sa Lakers, walang ligtas sa spotlight. Kaya kapit mga bro, dahil simula pa lang ng season, ramdam na agad natin ang apoy.